Kaya't layuan ninyo ang pangangalo niya, mga anak ko, at iutos ninyo sa inyong mga asawa at mga anak na babae, na huwag magadorno ng kanilang mga ulo at mukha upang linlangin ang isip, sapagkat ang bawat babaeng gumagamit ng mga ganitong daya ay nakalaan para sa walang hanggang kaparusahan. Sapagkat sa ganitong paraan nila inakit ang mga tagapagmasid. At ang mga babaeng nagimbot sa kanilang mga isip sa anyo ng mga ito ay nanganak ng mga higante, sapagkat ang mga tagapagmasid ay nagpakita sa kanila na umaabot hanggang sa langit, na mga naroon bago ang baha, sapagkat habang patuloy silang nakatitig sa mga ito, nagnasa sila para sa mga ito, at ipinaglihi nila ang gawain sa kanilang isip, sapagkat binago nilang kanilang anyo sa hugis ng mga lalaki, at nagpakita sa mga ito nang sila ay kasama ng kanilang mga asawa. Mag-ingat kayo kung gayon sa pangangalo niya, at kung ninanais ninyong maging dalisay ang isip, pangalagaan ninyo ang inyong mga pandama sa bawat babae. At iutos din ninyo sa mga babae na huwag makisama sa mga lalaki, upang sila rin ay maging dalisay ang isip. Sapagkat ang lagi ang pagkikita, kahit na hindi natutupad ang masamang gawa, ay isang hindi nagagamot na sakit para sa kanila, at para sa atin ay isang kapahamakan mula kay Beliar, at isang walang hanggang kahihiyan, sapagkat sa pangangalo niya ay walang pangunawa o kabanalan, at ang lahat ng paninibugho ay nananahan sa pita nito. Kaya nga sinasabi ko sa inyo, kayo ay maninibugho laban sa mga anak ni Levi, at hahangarin ninyong magpakatahas sa kanila, ngunit hindi kayo magtatagumpay, sapagkat ipaghihiganti sila ng alahayahan, at kayo ay mamamatay sa isang masamang kamatayan. Sapagkat kay Levi binigay ng alahaya ang pamumuno, at kay Juda kasama niya at sa akin rin, at kay Dan at Jose, upang tayo ay maging mga pinuno. Kaya't iniutos ko sa inyo na dinggin ninyo si Levi, sapagkat siya ang makakaalam ng kautusan ng alahaya, at magbibigay ng mga palatuntunan para sa paghuhukom at maghahain para sa buong Israel hanggang sa katapusan ng mga panahon, bilang ang pinahiran na dakilang saserdote na tinukoy ng alahaya abaya awaha. Isinasapuso ko sa inyo sa pamamagitan ng alahaya ng langit na gawin ng katotohanan ng bawat isa sa kanyang kapwa, at magkaroon ng pag-ibig ng bawat isa sa kanyang kapatid. At lumapit kayo kay Levi ng may kababaang loob, upang kayo ay tumanggap ng isang pagpapala mula sa kanyang bibig. Sapagkat siya ay magpapala sa Israel at Juda, sapagkat siya ang pinili ng alahaya upang maging hari sa buong bansa, at magpatira pa kayo sa harap ng kanyang binhi, sapagkat para sa atin
naging isang walang hanggang hari sa inyo. At namatay si Riweng matapos niyang ibig